Maraming nagsasabi na yayaman ka lang kapag nanalo ka sa loto o pinanganak kang mayaman. Kaso, sobrang bihira lang yan, swertihan pa. Pero ang tunay na pagbuo ng yaman, dahan-dahan at tuloy-tuloy. Kapag naabot mo 100,000 pesos, mapapansin mo kung gaano kabilis pwedeng lumago ang pera mo. Sa video na to, ipapakita ko kung bakit ito ang turning point ng maraming yumaman at paano mo rin ito magagawa. Sabi nga nila, ang mayaman lalo pang yumayaman. Bakit? Kasi alam nila kung paano gamitin ang pera para gumawa pa ng mas maraming pera. Ngayon, hindi ibig sabihin na porket may 100,000 pesos ka na, yayaman ka na agad. At oo, may mga investments na open lang para sa may mas malaking kapital. Pero, hindi yun ang pinaka-importanting dahilan kung bakit mas bibilis ang pagyaman mo kapag may 100k ka na. May mas malalim na rason at yun ang pag-uusapan natin sa unang dahilan. Number 1, psychological boost. Kapag nakita mo sa bank account mo yung 100,000 pesos, ibang level talaga ang epekto niyan. Hindi lang ito basta numbers sa screen. Proof ito na kaya mo. At kapag nakuha mo na yan, parang may switch sa utak mo na nagsasabing, kung nagawa ko to, kaya ko pa ulit at kaya ko pang higitan yan. Wala nang pipigil sa'yo to earn your next 50k, 100k or even more. At hindi lang confidence ang dumadagdag, nagsisilbi rin itong safety net. Yung tipong hindi ka nakabado kung biglang may emergency dahil may peace of mind ka na. Naalala ko pa nung unang beses na umabot ng 6 digits ang ipon ko. Long hair pa ako noon at nangako ko sa sarili ko, hindi ako magpapagupit hanggat wala pa akong 100k. Kaya nung nakuha ko na yon, kinabukasan dumiretso ako sa barbero. Pagpasok ko sa trabaho, nagulat lahat ng kawork ko kasi short hair na ako bigla. Kasi alam ko, kung sweldo lang ang aasahan ko noon, imposible ko atang makuha yung 100k. 5 months na walang gastos at walang kaltas sa sahod? Imposible. Kaya kinakailangan kong magtipid, umiwas sa bisyo at gala, maghanap ng side hustles at magtrabaho ng extra para maabot yun. At ito ang punto, kapag nakuha mo ng 100k, hawak mo na rin yung confidence at momentum para magpatuloy pa. Ikalawa, laki ng kapital mo. Kapag mas malaki ang kapital mo, mas bibilis rin ang paglago ng pera mo. Para mas madaling maintindihan, halimbawa, naglagay ka ng pera sa MP2 savings na assuming 7% ang average yearly dividend rate. Let's say nag-invest ka one time ng 1,000 pesos at 7% return in 5 years, which is yung maturity ng MP2, so magiging around 1,400 pesos na yan. At ang total dividend amount ay around 400 pesos. Pero what if naglagay ka ng 10,000 pesos ng one time with the same annual return na 7% at in 5 years din? So magiging around 14,000 pesos na yan at ang total dividend amount ay around 4,000 pesos. Now, what if 100,000 pesos naman tapos one time pa rin ang hulog? With the same annual return na 7% at in 5 years maturity, magiging around 140,000 pesos na yan. At ang total dividend amount ay around 40,000 pesos. Kung mapapansin mo, yung investment vehicle, yung risk, yung frequency ng pag-i-invest, at yung period of time ay pare-pareho dito sa tatlong example natin. Pero yung kinita sa bawat isa ay magkakaiba. At mas lalaki yung potential na kikitain kung mas malaki ang gagamitin na kapital. Ibig sabihin, kung malaki ang kapital mo, mas bibilis rin yung pag-grow ng wealth mo over time. Pero, what if kaya mo maglagay ng hindi lang 100k? What if kaya mo ng kada buwan may nako-contribute ka pa rin, imbes na one time lang? Lahat yan nag-accumulate ng mas mabilis kapag malaki ang kapital mo. Ito ang foundation na hindi alam ng marami. Pero, ito yung tinatawag nilang the 8th wonder of the world.
which is number 3, compound interest. Sa madaling explanation, ito yung interest mo na kumikita pa ng interest. Ibig sabihin, yung pera mo gumagawa ng sarili niyang pera habang tumatagal. Para siyang snowball effect na habang gumugulong pababa ng bundok, mas lumalaki at bumibilis. Pero mas madali itong maintindihan kapag may numbers. Kaya for example, naglagay ka sa MP2 ng 1,000 pesos per month na may 7% annual dividend rate pa rin. At hindi mo ito winidraw. Tapos, ni-roll over mo lang. So, para mabot mo ang 100,000 pesos, it will take you around 7 years. Ngayon, para mabot mo yung next 100k mo, hindi mo na kailangan ng another 7 years. Mas mabilis na. Kasi yung unang 100k mo mismo, kumikita na ng interest. Kaya yung second 100k, mga around 5 years na lang. Mas maigsi na panahon kumpara sa nauna na 7 years. Na of course, same pa rin yan na 7% returns at 1,000 pesos monthly na contribution, para klaro. Kaya naman, yung mga next na 100k mo, mas maigsi mo pang makukuha sa paglipas ng panahon dahil yung pera mo ay patuloy na lumalaki at nag-work for you. Habang tumatagal, mas bumibilis kasi yung interest mo may sarili na ring interest. Kaya mas bibilis talaga ang pag-build ng yaman mo over time once mahit mo yung 100k at magamit mo sa tama. Pero teka, quick reminder lang, lahat ng investments may risk at hindi guaranteed ang returns. Kaya laging siguraduhin na naiintindihan mo kung saan mo nilalagay ang pera mo. Kaya naman, most of the time, ang pinakamahirap lang naman na part is yung umpisa. Kung paano makukuha yung first 100k mo. Kasi doon, halos ikaw lang ang kikilos gamit ang matinding disiplina at consistency sa pag-iipon. Since wala pang compound interest na makakatulong sa'yo para mapabilis yun. Pero once mabasag mo yung unang 100k na yan, doon mo mas mapapansin na nagsisimulang magtrabaho para sa'yo yung pera mo. Ngayon, paano maabot ang first 100k mo ng mabilis? Number 1, automatic savings. Set auto transfer every sahod, kahit malit lang, para dun sa ibang bank account mo for savings. Halos lahat naman ng bangko natin pwede na mag-set ng scheduled transfer. For example, kapag na-receive mo yung sahod mo, pwede kang maglaan ng 5 to 10% para dito. Kaya bago ka pa mag-umpisang gumastos para sa ibang bagay, ay meron ka na kaagad na naitabing ipon. Number 2, dagdagan ang kita. Maghanap ka ng side hustle, dagdagan ng skill, or itry ang job promotion para mas lumaki ang income mo. Ito ang madalas na nakakatulong para mapabilis yung pag-reach sa 100k mo. Ito nga ang pinakamahirap, kaya kailangan na pagtrabahuhan mo talaga. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mo pa ng ganitong content, like and subscribe at pakihit na rin ang notification bell. Salamat! Number 3, umiwas sa mga unnecessary na gastos. Kailangan mo magkaroon ng matinding disiplina para tanggihan ang mga luho at bisyo na hindi mo naman kailangan para mabuhay ka. Learn to say no sa mga yaya ng barkada mo. Ito kasi talaga ang papatay sa ipon mo. Make sure din na kahit yung malilit na gastos ay iwasan, lalo na kung hindi mo kailangan. Number 4, get out of debt. Mahirapan mong ma-reach ang 100k ng mabilis kung wala kang peace of mind at alam mong obligado ka magbayad ng mga utang mo. Ito muna ang una mong bayaran para tuloy-tuloy na yung pag-build mo ng savings and eventually para sa investment mo. Pero itong next naman, maraming sumasablay at akala nila basta ipon na lang sa alkansya. Number 5, i-maximize ang pera. Huwag hayaang iwan lang ang savings mo sa alkansya at sa bangko. Wala namang problema sa dalawa. Safe naman, kaso halos walang tubo. Pero kung gusto mo pang mapabilis ang pag-reach 100k, try to use high yield savings account tulad ng sa digital banks
na kaya magbigay ng mas mataas na interes compare sa traditional banks katulad ng Maya, GSave, Cbank at iba pa. Tapos isa pa sa mga kumakain ng pera natin quietly ay tax. Kaya i-utilize mo rin yung mga tax-free investments or savings tulad ng MP2 para hindi ka mangangamba sa 20% tax na standardized na ngayon. At kung gusto mo pang madagdagan ang momentum mo ngayon at maayos mo yung ginagawa mo galing trabaho para mas maging productive ka at makatulong ito sa'yo to make more money in the future, watch the next video on your screen. 10 evening habits na nakakatulong sa pagyaman na hindi mo ginagawa. Click mo na. Watch now.